Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, August 1, 2025, isang low pressure area po ang nagbabantang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at mataas po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na mga oras. So aalamin natin ang mga detalye, pero kung bago ka lang, please huwag mo na kakalimutan na mag-like and subscribe and then pahit na notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alam naman natin na humina na nga ang habagat at nagkaroon po tayo kahapon ng monsoon break na tinatawag natin o pansamantalang pagkawala o paghina po ng habagat. Bagamat merong mangilan-ngilan po ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng ating bansa, pero malimit na lamang yon. Mainit na panahon ang naranasan kahapon. Pero ngayon, isa na naman pong banta ng low pressure area ang ating na-monitor at halos pumasok na ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito rin po ay merong high chance or mataas na chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression sa mga susunod nga po na mga oras. Sa ngayon po, itong low pressure area ay meron pong distansya or lokasyon na 965 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. At kapag ito po ay naging isang ganap na bagyo, tatawagin po itong bagyong Fabian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang sinasabi natin mga kaibigan, panandalian lamang yung monsoon break. Possible na itong low pressure area na naman na ito kapag naging bagyo mga kaibigan ay palakasin na naman ang epekto ng habagat dito sa mikalurang bahagi ng ating bansa, which is ayaw naman po nating mangyari. So kung titignan nyo, from medium, naging high chance agad siya at possible maging bagyo ito simula sa mga susunod na mga oras. So mas maganda na nakahanda tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So balikan natin yan at meron pa rin tayong banta ng habagat ngayon mga kaibigan kahit nakaranas ng monsoon break kahapon. May mga mangilan-ngilang lugar na apektado pa rin. So forecast weather condition na muna tayo. Sa area po ng Ilocos Region pa rin, Batangas, Bubuyan Islands, Apayao, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, saka po sa Pampanga. Ang lagay ho ng panahon dyan, weather condition, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Kalat-kalat po na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Posibleng impact magbabaha sa mababang lugar din at landslide sa mga landslide prone area kung sakali hong magtuloy-tuloy yung malakas na pagulan, and usually nangyayari ho yan sa may bandang hapon at sa bandang gabi. Si area naman po ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, kasama na ho dyan ang Visayas. Asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorm. Sa area naman po ng Mindanao, possible din po maulap na kalangitan ng mararanasan with isolated rain showers din po and thunderstorm dahil naman yan sa banta po ng localized thunderstorm. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo itong low pressure area na ating minomonitor ay nasa high chance na maging isang ganap na bagyo. Ito po mga kaibigan, kapag naging bagyo na, kung titignan nyo, possible na ito yung maging malakas. Paano ko nasabi mga kaibigan? Sa tracking system natin mga kaibigan na ginagamit, kapag ang isang low pressure area ay pumasok po sa loob ng par na merong high chance na maging bagyo, malaki ang posibilidad nito na maging malakas. Pero may mga niro-rule out pa rin tayo na possible na pwedeng mangyari. Tulad na lamang na humina ito, at hindi maging isang ganap na bagyo. Possible din yung direction niya magbago, imbis na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay lumihis. Pero ang senaryo ngayon, mahina na ang habagat, tapos may papasok po na low pressure area, possible na hindi ito masyadong lumakas. So may mga ganong senaryo tayo na kino-consider. Pero magkagayon man, maging handa pa rin po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari dahil pwedeng magbago yan mga kaibigan, pwedeng mag-intensifies. Pag sinabi natin intensifies mga kaibigan, mabilis ang pagkilos or paglalakas po ng isang low pressure area or ng isang bagyo. Kung titignan nyo naman sa inilabas na forecast weather condition or tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, narito po yung update natin sa week 2, which is ang week 2 natin, so August 6 pa po hanggang August 12, wala naman tayo na monitor na sama ng panahon or bagyo na possible na maging ganap na tropical depression. Doon naman sa week 1, kung titignan nyo, pasok pa rin dyan, itong July 30 hanggang August 5. Meron namang namomonitor na low pressure area, pero low chance. Pero sinasabi ko nga sa inyo, yung mga ginagamit natin na track o system weather para po sa pag-track ng tropical cyclone threat potential, mabilis po yan nagbabago dahil na rin sa climate change. Kung nakita nyo sa week 1, week 2,
wala naman tayong high chance na namo-monitor na posibleng maging low pressure area. Pero agad-agad lumalabas yung low pressure area, malapit na agad sa ating Philippine Area of Responsibility. Then in-update dahil ng nakaraan mga kaibigan na magkakaroon nga po tayo ng monsoon break etong week. Pero possible na makancel yan once na maging isang ganap na po na bagyo, eto nga pong ating minomonitor na low pressure area. So maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Uulitin ko yung mga paalala ko na lagi ko pong sinasabi sa inyo kapag meron tayong banta ng panibagong bagyo dahil ang susunod na bagyo, bagyong Fabian po mga kaibigan, maging handa tayo sa mga pwedeng mangyari. Unang-unang gawin natin, lagi ho tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Sa mga ina-update ko po, lagi po kayong makinig. At pangalawa, lagi po tayo mag-safety ng mga importanteng gamit, yung mga papeles natin, plastic ho natin dahil kapag meron biglang bugso ng mga pag-uulan, asahan natin ang possible na pagbabaha. At yun din, maglinis tayo ng kapaligiran, yung mga plastic, basura, iwasan natin magtapon na kung saan-saan dahil yan ang isa sa dahilan kaya po nagkakaroon ng mga biglaang pagbabaha, yung mga basura nakabara sa kanal. So malinaw naman yan, clear po yan sa atin mga kaibigan. Idadagdag ko din mga kaibigan, mag-stock din po tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng mga ilang araw, Kahit wala pa man tayong na-monitor ngayon na malalakas na mga pag-ulan or heavy rainfall warning dahil nga po ang habagat humina na possible na lumakas ulit yan or mag-intensifies kapag naging bagyo. Ito nga pong low pressure area. So maghanda tayo sa mga pwede pong mangyari. Ayaw naman natin maulit yung nangyari nga pong pagbaha sa malaking parte ng Metro Manila, Luzon at Visayas. Nakita nyo naman mga kaibigan. So maging handa tayo sa mga pwede pong mangyari. At idadagdag ko din po mga kaibigan, panghuli natin, ang gawin po natin, manalangin tayo sa Diyos, sa safety ng bawat isa. At ito po mga bagyo na ito ay ilayo po sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi po maging malakas. Ito po mga kaibigan, idadagdag din natin mga kaibigan ko, inaasahan po ngayong Agosto, ang expected po na bagyong mabubuo ay 2 hanggang 3 bagyo, ngayong Agosto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever man po maging isang ganap na bagyo, ito nga pong low pressure area, pang-una siya ngayong Agosto. At pagdating naman po ng Setyembre, 2 hanggang 4 na bagyo, at Oktubre, 2 hanggang 4 na bagyo naman mga kaibigan ang possible na pumasok sa loob ng PAR. Marami nagsasabi paano daw po natin nasabi o paano natin natalakay na 2 hanggang 3 bagyo. Yan po ay mga kaibigan base na rin sa ginagamit na weather system ng Pag-asa, yung mga advanced forecast at base na rin sa nagkaraang mga taon. Possible kasi na maulit yung mga senaryo noon na mga sunod-sunod na bagyo sa ganitong buwan, sa mga susunod na buwan. Possible ho yan mga kaibigan. So mas maganda na yung nakahanda tayo kaysa hindi natin walang bahala natin yung mga posibleng bagyo nga po. So mas maganda nga po na alam nating may paparating, naghahanda tayo. Pero pag wala tayong ginagawa. So prevention is better than cure nga po mga kaibigan. Ayaw naman natin maulit yung nangyaring mga pinsala dulot nga po ng malakas na habagat kasama yung mga bagyo. So for now, yan muna ang pinaka-latest weather update natin sa lagay ng ating panahon. And maraming salamat po. Marami akong paalala and huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.